Matindi. Matindi na. Kasi oras na lang ang iniintay. Maya-maya 14 na. Matindi na yung yung pagkadesperado talaga ng mga Duterte. Kalain mo, pagsigawan na ni Sebastian Duterte na ang kailangan nila ay isang ulo lang at yan ay ulo ng presidente. Ano kaya ang naiisip ng ating mga military, kapulisan, DILG, Ombudsman, NBI, Ano rin kaya ang nararamdaman ng Mr. President natin? Siya kaya ay baliwala lang sa kanya to or medyo naiinis na rin talaga siya, no? At sobra ng pananapak sa kanyang pagkatao tong ginagawa ng mga hudas ng mga Duterte. Walang ginawa kundi sumigaw ng pagpatay, Sumigaw na, pagbabanta na rin yan eh. Yung ginagawa niya ni Sebastian Duterte. Alam niyo mga kapatid, ramdam ko lang dito kay Sebastian, ito ay nag-drugs muna bago magsisigaw ng ganyan. Alam niyo, hindi naman maitatago talaga eh. Sa itsura pa lang at pagkatao, no? Yung mga galawan niya talagang kala mo, anak talaga ng berdugo, itong mga inayupak na to. Pagkayayabang, pero pag mga walang tama na, duwag naman, nanghiram sila ng tapang sa drugs o kaya sa alak. Ang yabang, alain mo sisigaw, isang ulo lang naman ang kailangan natin. Ulo ng presidente ni Bongbong Marcos. Tingnan mo, hayop na yan, Pagkatapos, meron talaga, tama yung sinabi natin, di ba? Na may gagawin silang hindi maganda kay President Bongbong Marcos. Noong 2025 pa pala yan, pinagbalakan, na titigukin para makuha ang kapangyarihan, maagaw ni Sara Duterte. Yan pala, plano talaga ng mag-ama, pagdating ng 2025. Wala. Talagang kailangan nating magmatsyag, kailangan nating magbantay. Wala naman tayo ibang babantayan eh. Kasi kung wala na yung mga Duterte, wala na din yung mga Alipores. Kaya mga Duterte lang talaga ang babantayan natin. Yung magkakapatid na yan, yung mga plano, at saka yung mga, buti na lang, buti na lang may mga nakakaalam na kaagad ng kanilang mga plano, yung mga dati nilang kaalyado, alam, at ngayon binubulgar na sila, Salamat dito kay Madriaga. Sana Madriaga, wag kang magbago. Sana ibuhos mo ng lahat bukas. Ano man ang mangyari, na ibuhos mong lahat, Pero kaawaan ka ng Diyos, gabayan ka, At alang-alang sa iyong pamilya, sana lagi kang ligtas. At alang-alang sa ating bansa, maraming salamat sa mga pagbubulgar mo. Isa pa si Peebles. Si Peebles talaga maraming alam yan eh. Marami talagang ebidensya si Peebles. Kaya lang hindi nabibigyan ng pansin. Ang nakakapagtaka, ito palang mga DDS na to, Ang nakakatuwa, itong mga DDS na to, walang alam sa mga plano ng kanilang amo. So, ibig sabihin, walang tiwala sa kanila yung mga Duterte. Yung mga DDS na to, walang tiwala ang mga Duterte dito. Kasi, syempre, sabi nga ng mga Duterte, stupido yung mga bumoto sa kanila. Di talagang stupido nga. At ginawa nilang stupido. Isipin mo, walang kamuang-muang yung mga animal na nakikisaw-saw sa mga pagsasabi natin ng katotohanan sa Facebook. Sawsawan sila, murahan sila. Kung todo talagang itotodo nila ang pambabash, ang mga pagmumura, mga malalaswang salita, mga kung ano-ano, Talaga itinodo na ang kasamaan ng mga bunganga nila, pero hindi nila alam na yung palang amo nila ang mas higit na napakasama at sila pumapangalawa lang, Sipin mo, ang plano, papatayin ng presidente para makuha ang posisyon. Tapos ngayon, hindi na nakatiis si Sebastian Duterte, Si Adik hindi na nakatiis. Sumigaw na. Isang ulo lang daw ang kailangan nila at ulo ni Bongbong Marcos. Putangina ka. Anong palagay mo naman doon sa tao? Walang kakayahan? Nakapo. Ngayon pa lang kayo. Mga gago kayo.
Ang Marcos, matagal na. Kayo ngayon pa lang. Kailan lang yung tatay nyo? Noong 2016 lang. Anong ginawa ng tatay nyo? Sinira ang pagkatao nyong mag-anak. Sa totoo lang. Ang tatay nyo ang sumira sa pagkatao nyo. Ang tatay nyo na mayabang, berdugo, na minamana ninyo ngayon, ang sumira mismo ng pagkatao nyo. Kaya wala nang katiwa-tiwala ang taong bayan sa inyo. No? Wala na, lalo nyo sinira ang tiwala ng tao sa mga pinagsisigawan nyo. Wala na kayo. Taing-tain na kayo. Intayin nyo na lang ang kasasapitan nyo sa mga pinagsasabi nyo, sa mga pinagsisigaw nyo. Intayin nyo na lang kasi yan, buong mundo ang nakakasaksi ng mga pinupost nyo sa social media. Yung mga sinisigaw mo, Sebastian Duterte. Nasa dahig patatay mo, di patapos ang kaso. Gumagawa na naman kayo ng panibagong kahunghangan nyo. Magsasama-sama kayo doon. Huwag ka mag-alala. Ha? Kaya kung ako kay President Bongbong Marcos, ibalik mo ang Pilipinas sa ICC, magmarsyalo ka para dyan sa mga kalaban mo, ipalisto mo ang mga military, ang mga kapulisan, kasi pag ganyang desperado na, ano na yan eh, wardi-wardi na utak niyan. Ano na yan? Do or die na yung mga putang inang yan. Pero, pag walang tama, ano yan? Parang kandilang nauupos na lang sa takot at sa karuwagan. No? Kaya maganda rin yung nangyayaring tahimik si Mr. President. Pero alam niya lahat ng nagaganap. Hayop talaga to. Utang ng mga DDS na to. Itong Duterte na to. Itong mag-aamang to. Talagang salot talaga sila sa bayan. Dapat talaga dyan, pagsama-samahin na yung mga yan sa isang hawla, no? Tatay nila, magkamatay man sila, magkakasama pa rin sila, no? Isa-isa na lang silang ilalabas, no? Dapat yan, pagsama-samahin na. Ayan eh, laking iskandalo tong ginagawa nila ngayon eh. Ha? Naging presidente ba yun ng PDP laban? Aba, nagyabang na ng todo, no? Eh baka mamaya, Sebastian, yung ulo ng butotoy mo ang paliparin ng mga tao sa mukha mo. Ang kayabangan mo, sobra. Malaki pang yabang mo sa bayag mo. Putain ang yan. Okay, mga kapatid, nakakasura lang kasi, ano? Kaya napipilitan talaga akong mag-vlog. Buisit, no? Buisit siya mga Duterte. Mga hinayupak na yan. Sana nga, dumating na yung karma nila. Salamat po, mga kapatid.